Sa sandaling ito ay nakaakma ng kainin ng matabang halimaw, ang ngayon ay papasugod na si Changsik. Sa kabutihang palad, bago pa man siya makagat ng halimaw ay nagawa siyang mailigtas ng lider ng hunter ng bansang ito. Matapos bumagsak ang dalawang ito sa lupa, ay agad namang nagsagawa si Choyong ng kanyang pag-atake, gamit ang kanyang skill na Extreme Magic-Yin Bullet, at sinimulang barilin ang matabang halimaw sa mga paa nito. Habang nagugulat pa ang halimaw sa biglaang pag-atake sa kanya, ay nagsagawa din ng pag-atake si Dong Kyul gamit ang kanyang kakayahan na Lightning Storm, at sa mga sandalingang ito ay makikita na tinamaan niya sa likod ang matabang halimaw, na nagdulot ng pagkalat ng mga kidlat sa paligid. Sa kabilang banda, ang matabang halimaw ay nagsimulang sumigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Ngunit pagkatapos niyang gawin ito ay biglang umilaw ang kanyang katawan ng kulay green. Matapos naman itong makita ng grupo, ay nagulat sila dahil ang berdeng ilaw na iyon ay nabuo at naging bola ng enerhiya na nagsimulang lumipad patungo sa kanilang direksyon. Matapos namang maramdaman ang panganib na nagmumula sa bola ng enerhiya na ito, ay agad namang nagsagawa si Hari ng isang mana shield sa paligid nila upang protektahan sila mula sa ataking ito. Habang ginagawa pa niya ito, ay lumabas naman si Seoyeon mula sa proteksyon ng mana shield, at sa sandaling iyon ay binantaan niya ang matabang halimaw na kung talagang matakaw siya ay kainin niya ang atake niyang ito. Nagulat naman si Hanyul at si Harin sa naging aksyon niyang ito, at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Habang si Hanyul naman ay hinihimok siya na bumalik sa loob ng mana shield para sa kanyang proteksyon. Ngunit sa kabila ng mga paalalang ito ng kanyang mga kasamahan, ay tumayo lamang si Seoyeon, at nagsimulang itaas ang isang stick, at habang hawak niya ang isang manika, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na instant death, at kasabay nito ay itinusok niya na ang stick sa ulo ng manikang iyon. Matapos naman niyang gawin ito, ay lumabas ang isang notification na nagsasabi na ang kanyang skill na instant death ay ginamit na. Ngunit kung ang kaluluwa ng kanyang target ay masyadong malakas, ang skill na instant death ay mapapalitan ng skill na faint o pagkahimatay. Sa kabilang banda matapos gawin ni Seoyeon ang kanyang skill, ay makikitang tinamaan ng malaking haligi ng liwanag ang matabang halimaw at sandaling napanganga mula sa ataking tumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang liwanag at kasabay nito ay bumagsak na sa lupa ang matabang halimaw. Samantala mayroong gulat na ekspresyon si Changsik at ang iba pa niyang mga kasamahan at tinatanong kung ang baliw na halimaw ba na yon ay talagang namatay sa isang tama lang ng atake ni Seoyeon. Samantala habang namamangha pa ang kanyang mga kasamahan sa kanyang ginawa, ay nagsalita naman si Chucky na ngayon ay nasa tabi na ng halimaw. Sinabi nito na bagamat hindi siya kasing lakas niya, ay maituturing pa rin na mahusay ang kanyang nagawa. Sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan ay biglang nanglaki ang mga mata dahil hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Seoyeon. Dahil sa sandaling ito ay sinabi niya na maging siya ay hindi rin makapaniwala na umubra ang kanyang atake sa halimaw na ito. Samantala sa isang kalsada sa isang syudad ay makikita ang mga tao na naglalakad na parang mga zombie. At sa gitna ng mga ito, ay makikita rin na dumadaan ang grupo ng mga orcs na daladala ang kanilang mga sandata. Sa puntong ito ay tinanong ng isang orc ang kanilang pinuno kung bakit hindi nila pinapaslang ang mga taong ito. Sinabi naman ng pinuno na ang Titan ay mas gusto ang mga kaluluwa ng mga mandirigma at hindi katulad ng mga ito na basura. Habang naglalakad pa ang mga ito, ay makikitang tila may lumilipad na mga sinulid sa paligid, at makalipas pa ang ilang sandali, ay tumama ang mga dulo ng mga sinulid na ito sa ulo ng mga taong gumagala sa paligid. Pagkatapos mangyari ito ay biglang sumigaw ang mga taong ito, at nagsimulang umilaw ang kanilang mga mata ng kulay pula. Kasunod nito ay nagsimulang tumakbo ang mga ito patungo sa direksyon ng mga malalaking orcs, at sinimulang atakihin ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanilang kalamangan sa kanilang bilang, ay madali lamang silang pinapaslang ng mga orcs, sa isang wasiwas lamang ng kanilang mga sandata na parang mga insekto. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagkapaslang ng mga taong ito,
ay patuloy pa ring sumusugod ang kanilang mga kasamahan na para bang walang kinatatakutan. Kaya dahil dito ay sinabi ng isang orc na nakakatawa ang sitwasyong ito dahil maging ang mga taong ito na hindi kayang kontrolin ang kapangyarihan ng ether ay ngayon ay inaatake sila. Matapos naman niyang sabihin ito, ay may biglang humawak sa kanyang binti, ang mga kamay nito ay ngayon ay nagliliyab. Dahil sa pangyayaring ito ay napatingin ang orc, at matapos niyang tingnan ito ay nakita niya na ngayon ay umiiyak at sumisigaw sa sakit ang taong humawak sa kanya. Sinasabi pa nga na sobrang init ang kanyang nararamdaman. Habang patuloy itong sumisigaw sa sakit ay bigla itong sumabog, at kasabay ng kanyang pagsabog ay nadamay din ang orc na kanyang hinawakan, at nagkalasog-lasog ang katawan. Nagulat naman ang leader ng grupo sa pangyayaring ito, kaya agad niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na agad na hanapin ang Awaken na kumokontrol sa mga maruruming taong ito. Matapos naman niyang sabihin ito, ay sunod-sunod na sumabog ang kanyang mga tauhan na ngayon ay hinawakan ng mga taong nagsiself-destruct, at habang nagpapatuloy pa ang mga pagsabog sa kanyang paligid, ay napapamura siya, at sinimulang hanapin kung saan nagtatago ang taong kumokontrol sa mga taong ito. Samantala sa tuktok ng isang gusali, ay makikita ang taong responsable sa pagkontrol at pagpapasabog ng mga tao. Ang taong ito na ngayon ay mayroong masamang ngiti, at parang isang tao na nagkokontrol ng mga puppet, ay walang iba kundi ang nangungunang hunter sa world ranking na si Aslan. Habang patuloy pa niyang kinokontrol ang mga tao sa paligid, upang gamitin bilang kanyang mga sandata laban sa mga orc, ay nakita naman siya ng pinuno ng mga ito. Dahil dito ay agad itong tumalon patungo sa kinaroroonan ni Aslan, at nakahanda ng hatawin siya ng kanyang palakol, at sa sandalingang makarating siya sa kinaroroonan ni Aslan, ay agad din namang naghanda si Aslan para protektahan ang kanyang sarili. Habang ginagawa niya ito ay galit na sinasabi ng pinuno ng mga orc, napapatayin niya siya. Ngunit sa kabila ng pagbabantang ito at nakaambang panganib, ay ginamit naman ni Aslan ang kanyang kakayahan na mind projection, at matapos niyang gawin ito ay dumikit sa pinuno ng mga orc ang dulo ng mga sinulid na ginagamit niya sa pagkontrol sa mga tao. Kasunod nito ay tuluyan ng tumigil ang pinuno ng mga orc sa kanyang pag-atake, at ngayon ay naging katulad na rin ng mga tao na nasa paligid na naging kulay pula ang mga mata, na nagpapakita lamang na nakontrol na rin ito ni Aslan. Pagkatapos ay lumapit siya dito at inutusan na bumaba, at paslangin ang kanyang mga kasamahan. Kasunod nito ay maririnig ang pag-atungal ng mga orc sa paligid, dahil sa sandaling iyon ay sinimulan ng ubusin ng pinuno ang kanyang mga tauhan. Samantala sa lugar na kinaroroonan ng grupo ni Daisung, ay makikitang nakahandusay pa rin sa lupa ang matabang halimaw. Dahil dito ay tinanong ni Changsik kung talaga bang patay na ito, sinabi naman ni Dongchil na hindi rin niya alam, at makabubuting ang tanungin niya ay si Seoyeon. Sinabi naman ni Seoyeon na hindi pa ito patay, at sa halip ay nahimatay lamang. Habang sinasabi pa niya ito ay bigla siyang nagulat, dahil sa mga oras na iyon ay nasa ibabaw na ng matabang halimaw si Chucky, at tila ba ibinubuka ang malaking bibig nito. Kaya dahil dito ay tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa. Galit namang sinabi ni Chucky na nakakasigurado siya na ang kanyang ama ay nasa loob pa rin ng tiyan ng matabang halimaw na ito. Natataranta namang tinanong ni Seoyeon kung ano naman ang kanyang gagawin kapag nasa loob na siya ng tiyan nito. Sa kabilang banda habang sila ay natataranta pa sa balak gawin ni Chucky, ay lumapit si Hanyul sa kanila at sinabi na bago siya pumasok sa loob, ay dalhin niya ang isang bagay. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tuluyan ng nagising ang matabang halimaw na ngayon ay nababalot na ng kadena ang buong katawan. Agad namang nataranta ang mga hunter na nagbabantay, at agad na ipinaalam sa kanilang mga kasamahan na nagising na ang baboy. Sa kabilang banda, habang patuloy na nagpupumiglas ang matabang halimaw na ito mula sa mga kadenang nakatali sa kanya, ay inisip nito na kapag nakawala na siya mula sa kanyang pagkakatali, ay papaslangin niya ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa ito sa pagtatangka na putulin ang mga kadena na nakapulupot sa kanya.
Sa kabilang banda si Changsik matapos makita ang ginagawa nito, ay sinabi na malapit na itong makawala mula sa kanyang pagkakatali. Kaya kailangan na nilang samantalahin ang pagkakataong ito para atakihin ang halimaw. Ngunit bago pa man nila maisagawa ang plano nilang ito, ay natigilan sila dahil biglang lumabas ang isang portal sa kanilang harapan. Labis namang natuwa si Seoyeon matapos makita ito, at gaya nga ng kanyang inaasahan, ay lumabas mula dito si Daesung, at ang anak nito na si Chucky. Pagkatapos nito ay ngumiti si Daesung at pinuri sila sa kanilang mahusay na trabaho. Habang si Chucky naman na nasa kanyang balikat, ay binanggit sa kanila na naging matagumpay ang kanyang misyon. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.